Balitang Pulis Gabo. Magandang umaga mga ka-OK. Good morning, lungsod ng Olongapo. Panibagong araw ng pagbabalita. Ako po si Patrolman Raven A. Filarca. At ako naman po si Police Staff Sergeant Cherry May Balangkit, ang inyong pulis gapo ngayong umaga, araw ng Huwebes, June 11, 2026, second week for the month of June po. Kaya nakakalahati na natin ng taon, no partner? Tama dyan partner, napakabilis po ng araw. Ano? Yes. Kamusta naman po partner yung mga dito? New Year's resolution natin. Yes. Nakakalahati na po ba? Yes, yung mga sinabing pangako na gagawin. Yes, partner. Okay. Mula sa City Community Affairs and Development Unit ng Olongapo City Police Office. At welcome po sa ating programang Pinalakas Through Online. Sama-sama po tayo para sa Balitang Pulis Gapo. Ang Olongapo City Police Office, katuwang ang Subic Broadcasting Corporation at ang 97.5 DWOK FM, ito ang radyo ko. Bilang kapartner natin sa paghahatid ng mga mahalagang kaganapan at impormasyon. Ayan, happy Thursday mga ka-OK. Partner, batiin naman natin yung ating mga listeners na masugid na tagapagpakinig. Ano, partner? Yes, binabati ko syempre ang ating mga CAD PNCO na nakatutok, partner, na talaga naman sinusubaybayan every time na i-release tong pagraradyo natin dito. Ayan, partner, binabati ko rin po ang ating mga masugid na tagapakinig, mga tsuper, mga tricycle drivers na naka-open ang kanilang mga radio. At higit sa lahat ng aking mga mahal sa buhay, ating mga mahal sa buhay, no, nakikinig sa ating mga radyo. Okay. Kamusta naman po mga ka-OK and keep safe? Sana safe ang lahat. Thank God it's Thursday. Salamat po. Magandang panahon. Medyo nakakaranas na po tayo ngayon ng konting sikat ng araw, partner. Tama ka dyan, partner, no? Ayon sa Pag-asa, asahan po ang maulap na kalangitan na may madalas na pag-ulan at thunderstorm mula umaga hanggang hapon. Ang temperatura po ay nasa 31 degrees Celsius, ngunit ramdam na halos 39 degrees Celsius dahil sa mataas na humidity. Magdala po tayo ng payong ng mga raincoat para po sa paghahanda sa ating pag-uulan. Ang kaligtasan ng bawat isa ay ating prioridad, kaya manatiling alerto at handa sa anumang pagbabago ng panahon. Para po sa mga motorista at mangingisda, ugaliing sumubaybay sa latest weather update ng Pag-asa bago bumiyahe o pumalaot. Yan po ang latest weather update natin para sa kaligtasan at kaalaman ng bawat mamamayang Olongapeño. Partner, sa sitwasyon ng presyong petrolyo, may update ka ba para sa ating mga tsoper at motorista? Yes, partner. Narito po ang pinaka-huling fuel price update sa Pilipinas kahapon, June 10, 2026. Muling tumaas ang presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Ang gasolina ay may dagdag na 30 centavos kada litro, habang ang diesel naman po ay tumaas ng 3.77 pesos hanggang 5.77 kada litro, habang po ang kerosene ay tataas ng 6.10 hanggang 8.10 pesos kada litro. Ayon po sa Department of Energy, ang pagtaas ay dulot ng patuloy na tensyon sa Middle East na nakakaapekto sa pandaigdigang merkado ng langis. Kaya't inaasahan na muling tataas ang gastusin ng mga motorista at kabahayan. Ang Olongapo City Police Office ay patuloy na nakikiisa sa pagbibigay ng tamang impormasyon para sa kaligtasan at kaalaman ng publiko. Para po sa official advisory at updates ng fuel prices, maaari pong bisitahin ang Department of Energy Philippines, Petron Philippines at Shell Pilipinas. Ang ulat panahon at presyo ng petrolyo ay patuloy na binabantayan dahil may malaking epekto ito sa pamumuhay po ng bawat Pilipino, lalo na sa kababayan natin na maghapong nagtitiis sa init ng panahon. Ang Olongapo City Police Office ay nakikiisa sa pagbibigay ng tamang impormasyon upang ang ating mga kababayan ay maging handa at maayos na makapagplano sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kaisa ang bawat Olongapeño at ng mamamayang Pilipino na itataguyod natin ang mga adhikaing makapagbigay ng impormasyon upang maging tulay na mapakaganda ang ugnayan ng kapulisan, pamahalaan at mamamayan tungo sa isang ligtas na bansa. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikiisa para sa isang ligtas, maayos at mapayapang Olongapo. Kami po ang inyong makakasama ngayong umaga para magbigay ng mga komprehensibong detalye patungkol sa mga programs and activities na isinasagawa ng inyong kapulisan dito sa lungsod ng Olongapo.
Aming ihahatid ang mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng ating peace and order dito sa ating lungsod sa pamamagitan ng ating mga PNP activities. At sa pagkasakatuparan ng mga akbang at gampani na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño, katuwang ang impilang ito 97.5 sa pagpapalakas ng ating programa para sa pagbibigay ng mas malawak na impormasyon. At maya-maya lamang partner, abangan din po natin ang mga safety tips na naglalayong mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng ating mga ka-OK. At sa pagpapatuloy ang mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng peace and order sa ating lungsod sa pamamagitan ng ating PNP activities sa ilalim yan ng pamumuno ng aming City Director, Police Colonel Dionido S. Maniago Jr. At sa pagkasakatuparan ng gampanya tutugon para sa ating mga kabayang Olongapeño sa ilalim ng pamumuno ng aming Chief PNP, Police General Jose Melencio Corpus Nartates Jr. na may layunin mapagtibay ang magandang ugnayan sa ating komunidad. Kasama ng Police Regional Office 3 sa pamumuno ng aming Regional Director, Police Brigadier General Jess Bagsik Mendez. Kaakibat ang ating mga partner agencies upang maabot ang ating mga kababayan, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At sa pagpapatuloy mga ka-OK, ang datos ng ating Weekly Accomplishment Report mula June 1 hanggang June 7 ngayong taong 2026 bilang bahagi ng ating previous week. Sa kabuuan, mayroon po tayong 20 total arrested ang Olongapo City Police Office sa pangungunayan ni Police Colonel Maniago mula sa isinagawang magkakahiwalay na anti-criminality operations. Sa campaign against illegal drugs, 9 drug personalities ang naaresto ng Olongapo City Police Office mula sa matagumpay na isinagawang 8 anti-illegal drug operations at pagkakakumpiska ng illegal na droga na may kabuuang halaga na 112,220 pesos and 40 centavos. Kaugnay nito, dalawang street-level individual timbog sa pinatupad na bypass operation ng Pulis Gapo. Dalawang individual ang matagumpay na nadakip sa magkahiwalay na ikinasang bypass operation ng Olongapo City Police Office noong Biyernes, June 5, 2026. Batay po sa report, bandang 11:50 ng gabi noong June 5 na aresto ng Olongapo City Drug Enforcement Unit at Police Station 2 Drug Enforcement Operatives si alias Lucky, 62 years old at residente ng Barangay New Ilalim, lungsod ng Olongapo. Nakuha sa kanyang pag-iingat ang 4 na sachet na shabu na may timbang na 5 grams na nagkakahalaga ng 34,000 at 500 bill na ginamit bilang buy bust money. Samantala, dakong alas 9 naman po ng gabi, na aresto sa Affable Street, Barangay East Bahak ng Police Station 1 Drug Enforcement Operative si alias Tisoy, 52 years old at residente naman ng Barangay Banikain, lungsod ng Olongapo. Nakumpiska po mula sa kanyang 4 na sachet na sabu na may kabuang timbang na 5.87 grams at tinatayang nagkakahalaga ng 39,916 pesos at isang 200 peso bill na ginamit bilang buy bust money. Ayon sa pamunuan ng Olongapo City Police Office, ang matagumpay na operasyon ay malinaw na sa pagpapatupad ng pinaigting na PNP-focused agenda, partikular sa kampanya kontra iligal na droga. Ang lahat po ng nadakip na individual ay kasalukuyang naharap sa makakaulang kaso sa ilalim ng Republic Act No. 9165 o mas kilalang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang sunod-sunod na tagumpay na ito ay patuloy na nagpapatunay na higit na pinalakas na intelligence monitoring ng Olongapo City Police Office at sa determinasyon ng kapulisan na pinatilihin ang kaayusan, kaligtasan ng komunidad. Bit-bit ang tapat na layunin sa pagbibigay ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Samantala sa ating accomplishment on wanted persons, 9 na wanted persons ang nadakip ng Olongapo City Police Office, kabilang ang isang most wanted person. Kaugnay nito, noong June 1, 2026, dakong alas 10 ng umaga, matagumpay na naaresto ng Police Station 6 Tracker Team, katuwang ang City Intelligence Unit at Maritime Police Stations, si alias Rudy, 31 years old at residente po ng Santa Elena, Calapacuan, Subic, Zambales. Si alias Rudy ay kabilang sa top 10 most wanted persons, top 4 sa station level at top 5 naman sa city level. Ang operasyon na isinagawa batay sa Target Intelligence Packet at
At isa sa warrant of arrest ay inilabas ng presiding judge ng Regional Trial Court Branch 74 Olongapo City para sa kasong rape sa ilalim ng Article 2266-A Paragraph 1 ng Revised Penal Code kung saan walang piyansa ang nakasaad sa kanyang kaso. Bukod dito, ang nadakip ay kasalukuyang nasa kustodiyan ng kanilang unit para sa kaukulang dokumentasyon bago iharap sa hukumang naglabas ng kanilang mga warrant of arrest. Ito ay sumasa ilalim sa serbisyong mabilis ng Olongapo City Police Office. Isang patunay na sa lungsod ng Olongapo, walang puwang ang mga nagtatago sa batas at ang katarungan ay laging nangingibabaw para sa katahimikan ng lahat. Ayan partner, muli po puputulin muna natin partner at magbabalik po ang Balitang Pulis Gapo matapos po ang ilang paalala. Manatiling nakatutok sa himpilan ng 97.5. Muling nagbabalik ang Balitang Pulis Gapo. Samantala sa ating kampanya laban sa illegal gambling, 2 individual po ang naaresto ng Pulis Gapo. At pagkakumpiska ng bet money na aabot sa 560 pesos. Kaugnay nito, noong June 5, 2026, dakong alas 12 ng madaling araw, naaresto ng Police Station 4 ang 2 individual sa Santol Street, Purok 3, Barangay New Cabalan, Olongapo City dahil sa illegal na sugal na Caracruz. Kinilala ang mga sospek na sina alias Joe, 43 years old, parking attendant mula sa Subic, Zambales at si alias Danny, 50 years old, barker mula sa Barangay Barreto, Olongapo City. Habang nagkasagawa ng mobile patrol ang mga pulis, nasabat nila ang aktwal na sugal at nakumpiska ang 3 piso na ginamit bilang pangara at bet money na umabot sa 560 pesos. Ang mga sospek at nakumpiskang ebidensya ay dinala na sa Police Station 4 para sa tamang disposisyon. Patuloy na pinaigting ang kumpanya ng Olongapo City Police Office laban sa illegal na sugal upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa komunidad. Ang mga naarestong individual ay maharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1602 o Anti-Illegal Gambling Law. Ang Olongapo City Police Office po ay patuloy na nagpapaalala sa ating publiko na ang pakikilahok sa illegal gambling ay mahigpit na pinagbabawal at may kaukulang kaparusahan. At bahagi ng aming patuloy na kampanya upang matiyak ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan sa ating komunidad. Samantala noong June 1, 2026, araw po ng Lunes, dakong 12:45 na madaling araw, natuklasan ng isang insidente ng sexual assault sa Treasure Island Resort, Baloy Beach, Barangay Barreto, Olongapo City. Ayon sa ulat, habang natutulog ang biktima na si alias Merlin, 33 years old, mula Caloocan City ay bigla niyang naramdaman ang paghipo sa kanyang ari. Nang kanyang imulat ang kanyang mga mata, nakita niyang nakatayo ang suspect na si alias Gilbert, 39 years old, security guard mula Subic, Zambales, na kalahating nakahubad sa paanan ng kanyang higaan. Agad na iniulat ang pangyayari sa Police Station 6, katuwang ang BIPAT ng Barangay Barreto, nagsagawa ng follow-up operation na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect. Ang suspect ay dinala sa himpilan ng pulisya para sa tamang disposisyon. Ito ay patunay ng mabilis na aksyon ng kapulisan upang mapanatili ang kaligtasan at kapayapaan dito sa ating komunidad. Patuloy ang paalala ng mga otoridad na agad iulat ang anumang uri ng pang-aabuso upang mabigyan ng agarang aksyon at proteksyon ang mga biktima. Samantalang isang kaso po ng pagnanakaw naman ang naitala sa Subic Bay Freeport Zone. Isang kaso ng robbery o pagnanakaw sa loob ng tindahan ng sapatos sa ground floor ng Harbor Point Mall sa Subic Bay Freeport Zone, Olongapo City noong Sabado, June 6, 2026. Ito po ay dakong 1:55 ng hapon. Ayon sa investigasyon, napansin ng saksi na si Emmanuel Moico, 31 years old, stockman ng tindahan, ang isang butas sa pader ng stock room ng kanyang suriin. Natuklasan niya ang 4 na kahon ng basketball shoes na nagkakahalaga ng humigit kumulang 13,000 ay nawawala. Batay sa follow-up investigation, ang mga suspect ay sina alias Billy, 48 years old, alias June, 30 years old, alias Piolo, 19 years old, at alias Don, 21 years old. Pawang construction worker mula sa Subic, Zambales na nagsasagawa ng demolition sa kabilang silid. Ginamit nila ang pagkakataon upang basagin ang pader gamit ang maso at sabay-sabay na nagnakaw ng mga sapatos. Ang mga sospek po na naaresto ay dinala na sa himpilan ng pulisya para sa tamang disposisyon habang nagpapatuloy ng follow-up operation para sa posibleng pagbawi ng mga ninakaw na items. Ang Olongapo City Police Office po ay patuloy
sa pagsusulong ng mga kampanya laban sa kriminalidad upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa ating community. Paglilinaw lang mga ka-OK, minabuti ng aming programang na gumamit ng alias sa pangalan ng sospek at biktima at limitado din sa pagbibigay ng detalye upang mapangalagaan ang kanilang personal na impormasyon alinsunod sa umiiral nating batas patungkol sa Data Privacy Act. Ang Olongapo City Police Office po ay patuloy na nagpapaalala sa publiko na iwasan ang anumang uri ng karahasan at makiisa sa ating programa para sa kapayapaan at kaayusan ng komunidad. At para naman sa ating isinagawang community engagement sa loob dito sa ating lungsod. Sa pagbubukas ng klase ngayong Hunyo, pinangunahan ni City Director Police Colonel Junido S. Maniago Jr. ang serya ng pagbisita sa iba't ibang paaralan sa lungsod para sa ligtas balik eskwela. Layunin ng inisyatibong ito na tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral, guro at magulang sa panahon ng pagbalik eskwela. Sa kanyang pagbisita, personal na sinuri ni Police Colonel Maniago ang mga nakahandang security measures at binantayan ang deployment ng mga pulis na nakatalaga sa mga paaralan at paligid nito. Ang hakbang na ito ay patunay na matibay na pangako ng Olongapo City Police Office na magbigay ng ligtas, maayos na kapaligiran sa pag-aaral upang ang ating mga estudyante ay makapag-focus sa kanilang edukasyon habang may kapanatagan ng loob ang mga magulang at guro. Ang Olongapo City Police Office ay nananatiling katuwang ng komunidad sa pagbibigay ng seguridad at proteksyon, lalo na sa mga kabataan na siyang kinabukasan ng ating bayan. Ayon kay Police Colonel Maniago, layunin ng programang ito na palakasin ng kamalayan ng mga kabataan sa kaligtasan, disiplina at responsableng pakikilahok sa komunidad. Ipinakita rin nito ang patuloy na pagtutulungan ng paaralan, komunidad at kapulisan sa paghubog ng ligtas at maunlad na kinabukasan para sa kabataan ng Olongapo. Samantala, dakong alas 9:30 man po ng umaga noong June 6, isang garbage collector po ang nakarecover ng mga pinaghihinalaang unexploded ordnances sa Tagumpay Street, Purok 4, Barangay New Cabalan, Olongapo City. Kinilala ang reporte na si alias Rustan, 60 years old at residente ng naturang barangay. Habang nangongolekta ng basura, napansin niya ang isang kalawangin na metal object sa loob ng sako. Nang masuri, natuklasan niya ang 5 piraso ng pinaghihinalaang unexploded ordnances. Agad niya itong inuulat sa Police Station 4 at agad naman pong rumisponde ang ating kapulisan kasama ang Explosive Disposal and K9 Unit. Agad nilang isinailalim sa seguridad at dinala ang mga natagpuan UXOs sa kanilang tanggapan para sa tamang disposisyon at ligtas na disposal. Kinabukasan, June 7, 2026, ganap na 5:10 ng hapon. Natuklasan ang mga pinanghihinalaang unexploded ordinances sa kahabaan ng National Highway Purok 4, Barangay New Cabalan, Olongapo City. Ayon sa ulat, habang muling nagsimula ng paghuhukay matapos ang ulan, napansin ng saksi na si alias Lance, 47 years old, construction worker mula Subic, ang mga kalawangin na metal na nakahilera sa putikan. Nang masuri, natuklasan ang maraming unexploded ordinances, dahilan upang agad niya itong i-report sa Police Station 4. Agad na kumilos ang Police Station 4 at muling nakipag-ugnayan sa Olongapo City Explosive Disposal at K9 Unit. Sa kanilang pagresponde, nasiguro at na-recover ang 79 pieces na hindi pa natutukoy na unexploded ordinances. Ang mga ito ay dinala sa SECO office para sa tamang disposisyon at ligtas na disposal. Ang mabilis na aksyon ng kapulisan ay patunay ng kanilang dedikasyon sa kaligtasan ng komunidad, lalo na sa mga insidenteng may potensyal na magdulot ng panganib sa buhay at ari-arian. At yan po ang aming accomplishment on community engagement at intensified information operation para sa inyo mga ka-OK. Ang lahat po ng aktibidad na ito ay bahagi ng aming adhikain na isulong ang mga programa ng PNP sa pamamagitan ng Community Affairs and Development. Kaya naman po hinihikayat namin ang lahat na makiisa upang mas lalo nating mailapit sa ating mga kababayang Olongapeño ang serbisyong publiko ng Pulisga po. Yes, partner. Pansamantala muna nating puputulin at magbabalik po ang Balitang Pulisga po matapos po ang ilang paalala.
Manatiling nakatutok sa himpilan ng 97.5. Muling magbabalik ang balitang Pulis Gapo. Sa pagpapatuloy po, dumako naman po tayo sa pamimigay ng safety tips bilang bahagi ng aming pagpapaigting na intensified information operation para sa ating mga ka-okay na talaga naman pong kapaki-pakinabang. Isang ligtas at mapayapang pamayanan ang layunin ng ating kapulisan. Noong June 8, 2026, isang malakas na lindol na may magnitude 7.8 ang tumama sa Mindanao, partikular sa Sarangani area kung saan ang epicenter nito ay 32 kilometers southwest ng Maasim, Sarangani. Naitala ang Intensity 8 na isang destructive level na maituturing partikular sa General Santos City. Nagdulot ito ng pagbagsak ng mga gusali at pagkasira ng mga infrastruktura. Ayon sa NDRRMC, umabot sa 45 ang nasawi, 487 naman ang sugatan at 17 ang nawawala. Umabot sa 8,642 na paaralan ang naitalang naapektuhan. Ilang gusali at tulay ang bumagsak, pati ang General Santos Airport ay pansamantalang isinara at 17 flights ang kinansela. Kaugnay po nito, narito po ang mga safety tips sa panahon ng lindol, bago, habang at pagkatapos ng pagyanig upang makasiguro ang kaligtasan ng pamilya at komunidad. Ang pinakamahalagang tandaan po ay ang drop, cover and hold habang lumilindol at ang maagap na paghahanda ng emergency go bag bago pa man mangyari ang sakuna. Bago ang lindol, siguraduhin pong matibay ang bahay, suriin ang pader, poste o bubong o mas kilalang risk assessment po bago po ang itong mga sakunang ito. Ikabit ang mabibigat na gamit gaya ng cabinet, TV at refrigerator. Maganda ng emergency go bag na may tubig, pagkain, flashlight, first aid kit, gamot at whistle. Alamin ang ligtas na lugar sa bahay, malayo sa bintana, salamin at mabibigat na bagay. Turuan po ang ating mga bata ng tamang aksyon kapag lumilindol. Habang lumilindol naman partner, ito ang maaaring gawin. Drop, cover and hold. Yumuko, magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak hanggang matapos ang pagyanig. Huwag gumamit ng elevator kung nasa gusali. Lumayo sa salamin at bintana upang maiwasan ang pinsala mula sa basag ng bubog. Kung nasa labas naman, manatili sa open area. Iwasan ang poste, puno at gusali. At kung nasa kusina naman, patayin agad ang kalan at isara ang LPG tank. Tama ka dyan partner, Pagkatapos naman po ng lindol, maging alerto po sa aftershocks. Ulitin po ang drop, cover and hold kung may kasunod na pagyanig. Lumabas ng maayos at pumunta sa open area o evacuation site. Iwasan ang tulay at mataas na gusali na maaaring gumuho. Suriin ang bahay para sa bitak, sirang kable at gas leaks. Kumustahin ang mga bata at pakinggan ang kanilang nararamdaman upang mabawasan ang trauma at higit sa lahat makinig po sa advisories mula sa PhilBox or NDRRMC para sa kung malapit naman na dumating ang tsunami warnings. Ayan. Paalala po, kaligtasan muna bago ari-arian. Huwag bumalik agad sa loob ng gusali hanggat hindi ito sinusuri ng otoridad. Maghanda ng emergency contacts gaya ng barangay hotline at NDRRMC numbers. I-report agad sa lokal na pamahalaan upang maging tiyak at mai-report ang mga nakitang bitak, gas leak o nasirang linya ng kuryente. Ayan, narito po ang mga ilang paalala or safety tips at paghanda ngayong tag-ulan, panahon ng bagyo. Mga dapat ihanda sa tag-ulan. Sa bahay po siguraduhin malinis ang kanal at alulod upang maiwasan ang pagbaha. Ayusin ang bubong, bintana at mga bahagi ng bahay na maaaring pasukan ng ulan. Magtabi po tayo ng emergency lights, flashlight, kandila at extra batteries. Ihanda rin po ang mahalagang dokumento gaya ng IDs, birth certificate at pera sa waterproof container. Para naman po sa emergency go bag, maghanda ng go bag na madaling madala kung sakasakaling kailanganing lumikas. Dapat may laman itong tubig at ready-to-eat food. First aid kit at maintenance medicines, extra damit at hygiene kit, power bank at cellphone charger. Siyempre, kailangan din may whistle at portable radio. Ayan, safety tips naman po habang umuulan o
o may bagyo. No? Habang may baha, iwasan pong tumawid sa baha, lalo na kung malakas ang agos. Huwag pong hayaang maglaro ang ating mga anak o mga bata sa baha upang maiwasan ang mga sakit katulad ng leptospirosis. Patayin ang main electrical switch kung papasok na ang tubig sa ating bahay. Ayan, kapag may thunderstorm naman, partner, iwasan ang paggamit ng appliances habang kumikidlat. Huwag sumilong sa ilalim ng puno o malapit na poste. Manatili po sa loob ng bahay hanggat maaari. Kung tayo naman po ay babiyahe, suriin muna ang lagay ng panahon bago bumiyahe. Mag-ingat sa madulas na kalsada at mababang visibility. Maganda po ng mga emergency tools sa ating mga sasakyan. At para naman po sa safety tips para sa mga motorista sa kalsada, ayan partner, no, at maulan-ulan, kailangan mag-ingat sa pagmamaneho. Mga kababayan, manatiling ligtas sa kalsada ngayong tag-ulan, magdahan-dahan sa pagmamaneho. Ang basang kalsada ay madulas at maaaring magdulot ng aksidente. Panatilihin ang ligtas na distansya sa sasakyan nasa unahan upang magkaroon ng sapat na oras sa pagpreno. Siguraduhin ding maayos ang kondisyon ng preno, gulong, ilaw at windshield wiper bago bumiyahe. Buksan ang headlight kapag umuulan o mababa ang visibility upang mas madaling makita ng ibang motorista. Yes, partner, iwasan din po natin dumaan sa mga bahang kalsada kung hindi po natin sigurado kung ito po ay malalim. Huwag po gumamit ng mga cellphone habang nagmamaneho upang maiwasan ang disgrasya. Para po sa mga nagmomotor, magsuot po ng helmet at raincoat na hindi nakakahadlang sa malinaw na paningin. Ang mga pedestrian ay dapat tumawid lamang sa tamang tawiran at maging maingat sa mga sasakyang paparating. At pwede po itong madulas sa kalsada. Tandaan ang pag-iingat sa daan ay hindi lamang para sa ating kaligtasan, kundi para din po sa kapakanan ng ating mga kababayan. Maging alerto, disiplinado at responsable bawat biyahe ngayong tag-ulan. Ayan partner, at yan po ang aming mga safety tips for today. Naway meron po tayong napulot na aral at mag-ingat po lagi tayo mga ka-okay. At para maging updated po sa Olongapo City Police Office activities and accomplishment, please follow our page, Police Gapo Disiplinado. At please give us your likes, comments and shares para naman po sa aming Facebook account at Olongapo City Police. Diyan nyo din po makikita ang aming mga conducted activities at recent accomplishments. Also, please follow our YouTube channel at Olongapo City Police Office. At syempre kung saan nyo po kami ngayon na kikinig, ang 97.5 DWOK FM. At nais din po namin i-promote ang programang Sumbong Nyo, Aksyon Agad, Lunes hanggang Biyernes, 12:30 to 1:30 p.m. Ngayon din po ang official Facebook page ng Philippine National Police at Police Regional Office 3. At ang Police News Network Facebook page po. At yan po ang hatid naming mahahalagang impormasyon mula sa Olongapo City Police Office. Maraming salamat po sa oras ng inyong pakikinig sa ating programa ngayong umaga. Laging tatandaan, ang usaping kaligtasan ay usapin ng bawat mamayan. Ako po ang inyong Police Gapo, Patrolman Raven A. Filarca. Muli ang pamunuan ng Olongapo City Police Office sa ngalan po ng aming City Director, Police Colonel Junido S. Maniago Jr., kasama ang aming Public Information Officer, Police Lieutenant Mary Ann Sadaba. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa pamunuan ng Subic Broadcasting Corporation at sa himpilan ng 97.5 DWOK FM. Sa aming station manager, Ma'am Amelia Jane Gordon, kasama sina DJ Miko, DJ Macy, Sir Andrew, and the rest of the team. Thank you for giving us a valuable opportunity to amplify our Police Gapo accomplishment reports and activities. At syempre sa ating mga viewers and listeners na walang sawang pagsuporta sa amin upang maitaguyod ang aming layuning protektahan at pagsilbihan ang ating mga kababayan dito sa aming pinakamamahal na lungsod, dito po sa lungsod ng Olongapo. At ako po si Police Staff Sergeant Cherry May Balangkit. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na Huwebes upang makinig sa ating mahahalagang impormasyon dito lamang po sa Balitang Police Gapo.